Yan, start na tayo habang naiinis na sila sa boses ko at wala raw kabuhay-buhay. Di tayo titigil. 100 gram yung ginamit ko ng aluminum loaf fan, heart shape. Yan, tapos maglagay ka ng margarine sa malaking mangkok. Pero kung wala kang malaking mangkok, kahit anong lalagyan meron ka sa kusina mo, yun ang gamitin mo. Oo. Tapos nyan, maglagay ka ng malapot na gatas o condensed milk. Malaking lata. Nasa 390 grams yan, mga madam. Ayan. Kung sa mga may magtatanong, ayan, kung nasa ng recipe at costing natin na listahan, nasa dulo po ng video o kaya nasa description box. Basta alin dyan sa dalawa, lagi ako naglalagay na listahan yan, mga madam. Check nyo lang doon. Ayan, kailangan simutin, sayang. Tapos, sunod niyan, maglagay ka na ng baking powder. Oo. Pero kung ayaw mo ng baking powder, pwedeng hindi ka maglagay niyan. Optional lang. Tapos, asukal. Ayan. Kung hindi ka mahilig sa matamis, optional lang din yung asukal. Kung sa tingin mo matamis tong gawa ko, sige, huwag kang maglagay. Walang pumipilit, mga madam. Haluin mo hanggang sa maging smooth. Oo, yun talaga yun. Tapos sunod, pag naging smooth na, ilagay mo na yung harina. Tapos haluin mo ulit hanggang sa mahilo ka. Yun talaga yung purpose ito. Siyempre, charot lang. Ayan, kapag naging smooth na, ilagay mo na yung 8 itlog. Oo. Ayan, ito yung purpose natin. Ito yung dahilan natin kung bakit hindi mo na kailangan maglagay ng baking powder. Kasi pampaalsa po, natural leavening po ang ating itlog. Oo, pagka naging ganyan na yung texture ng ating mixture, ilagay mo na yung ating sapal. Oo, ibig sabihin ng sapal, pinagpigaan na siya ng gata. Wala na siyang katas ng gata. Oo. Ayan, bakit nga ba sapal ginamit ko? Kasi mura, mga madam. Wala ka nang babayaran, libre na yan. Kasi ginamit mo na yung gata. Tapos yung sapal, bonus na lang yan. Pero kung merong iba nandidire, bakit sapal ginamit ko? Ay, mga madam, pinigaan lang yan, tinanggal lang ng gata yan, pero nyug pa rin yan, mga madam. Pero kung gusto mong, kung pasosyal ka, pero di naman ako, wala naman ako, di naman ako against sa mga social. Basta kung ano ka, kung ayaw mo ng sapal, ayaw mong gumamit ng sapal, sige, bumili ka sa supermarket, sa mga groceries ng desiccated coconut. Oo. Ang pinagkaiba lang sa sapal nun, pinatuyo. Oo, pinatuyo. Yun ang ibig sabihin nun, mga madam, parang dried grated coconut. Ayan. Tapos, kung ayaw mo naman gumamit ng desiccated coconut at saka ng sapal, sige, gumamit ka ng fresh na grated coconut. Tapos, alugin mo yung mga bawat lopan para mas pumantay yung mixture natin. Ayan. Kung naboboring ka sa salita ko, eh, bala ka sa buhay mo. Ganyan talaga ang buhay. Hindi tayo para-parehas ng pananalita. Ayan, tapos bago mo isa lang yan sa oven, kailangan pinainit mo na yung oven ng 10 minutes sa 150 degrees Celsius. Huwag mong lalakasan agad yung ano mo, painitin mo lang naman yung oven. Tapos medyo pasingawin mo ng konti habang pinapainit mo. Nakabukas ng dapat yung pinto ng oven para hindi makulob agad yung init. Oo, minsan doon kasi nagkukos kapag sumasabog ang oven. Tapos, ayan, i-bake mo yan sa loob ng 23 minutes sa 210 degrees Celsius. Ayan. Kapag kaganyan na itsura niya, after 23 minutes, ang gamitin mo naman na apoy yung sa taas ng oven. Tapos i-bake mo ulit siya ng 3 minutes. Para maging brown yung ibabaw, yung toppings. Pero kung okay na sa'yo kahit hindi mag-brown yung ibabaw, di mo na kailangang lutuin pa ng 3 minutes. Ayan. Ito naman, para sa mga walang oven, ayan, no bake na macaroons. Kailangan painitin mo yung kawali na may asin sa loob ng 10 minutes. Tapos, pagka mainit na, maglagay ka ng kahit mangkok na stainless o kaya linayara. Tapos, maglagay ka ng steamer plate. Tapos, isalang mo. Lutuin mo ng 40 to 50 minutes sa malakas na apoy. Oo, kapag malaki, pag malaking cupcake yung gagawin mo o malaking macarons. Oo, ganyan itsura niya pag naluto. Halos kaparehas lang yan, mga madam, parehas lang timpla niyan. Kaya nga lang, yung ginawa kong no bake na yon, matagal na yung years ago na yon, mas kalahati lang ng amount nito. Oo, itong ginawa ko natin ngayon na bake, mas marami, doble ng dami. Oo, ayan, kapag itong ginamit mo naman, itong ginaya mo, yung bake nating macarons, ganyan itsura niya. Tapos, ginamit mo yung heart shape na aluminum loaf pan. Takpan mo, meron na yung take pag bumili ka sa mga store. Pero sa online, maganda bumili nito, mga madam. Kasi kadalasan sa online, merong ganyan lalagyan. May takip na. Ayan, ganyan itsura niya, mga madam. Pero kung gusto mong mas apaw pa yan, pwedeng gawin mong half.
cup yung macarons. Yung dami ng macarons sa bawat aluminum loaf pan. Pero ako, ganito lang gusto ko. Pwede kang mag-toppings niya ng cheese kung gusto mo. Mas masarap. Pero masarap to mga madam kahit walang cheese. Tapos yung tamis niya para sa akin tamang-tama lang. Oo, mukha lang mas matamis pero promise mas masarap. Masarap siya. Mm. Tapos ayan yung itsura niya. Kung makikita mo naman, 'di ba? Ang ganda ng pagkaalsa. Hindi mo kailangan ng sobrang dami ng pampaalsa para mas umalsa siya at mas maging bread. Sarap nito mga madam. Promise, favorite ko talaga itong macarons na to. At saka kahit sinong gagawa nito, hindi papalpak, napakadali lang. Kahit no bake o sa oven mo lutuin, hindi ka papalpak mga madam. Maniwala ka. Ayan. Ito na yung listahan natin mga madam. Ayan yung itsura niya. May paalala yan. Basahin mo na lang. Tapos kung gusto mo itinda, ito na yung costing at saka yung pwede mong kitain sa loob ng isang buwan at saka sa isang araw. Goodbye.